Guys, sino bang may karapatang magtanggal sa isang security guard, guys? Yun ang katanungan mo sa isipan mo ba na sino may karapatang magtanggal sa isang security guard, lalo na kung nasa duty na? Kasi ang dami mong pinapakasamahan eh. Sino ba talagang may karapatan yan, no? Sino bang may dapat na pangilagan natin kung naka-duty tayo? Anyway, guys, para maintindihan nyo ang proseso niyan, guys, pag-usapan natin. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less, bilang security officer, security guard, no? Kung bago pa kayo sa channel ko guys, kadadalaw lang ninyo, at magugulat kayo, may mga, parang mga, datingang rock, hindi mukhang security officer, hindi mukhang security guard, kaya baka magulat kayo. Kasi guys, ako po ay isa ng retired. Marami yung nagtataka na pag binuksan yung video ko, pinapatay agad eh. Security guard, tapos mukhang rockers, no? So, palagi kong pinapaliwanag na ako po ay isa ng retired. Matagal na po akong retired sa aking duty at ngayon, nagbabahagi ako ng mga karanasan ko, karunungan, marami akong naaatin ng enhancement, advanced training, mga kaalaman nung nag-duty ako. Kaya guys, gumagawa ako ng mga video ng tungkol dyan guys. Dumalo kayo sa channel ko, ayan. At pindutin nyo yung playlist, ayan, playlist, oh. Pag napindot nyo yung playlist guys, yun ang lalabas, no? Pumunta kayo dyan sa Security Guard Matters. Ayan, Security Guard Matters, no? Marami tayong video dyan, marami kayong mapupulot na kaalaman dyan, at magagamit nyo pag nag-duty na kayo. Iba-ibang topic meron tayo dyan, no? So, walang bayad dyan, guys. Libre yan. Ang pakiusap ko lang, kung may masalubong kayo mga advertised, mapanood nyo ng buo, no? Ano lang ba yung, may reward nyo ng, mapanood nyo ng buo yung aking channel. Huwag kayo mag-alala, hindi ko ikakayaman yan, kasi ang YouTube channel ko ay walang nanonood ng mga video ko. So, hindi ko ikayaman yan. Pero kung makakaipon tayo ng sintimo, 0.1, 0.2, eh, malaking bagay na yun, no? Malaking bagay na. Pero huwag kayo mag-alala, hindi ko ikayaman yan. Kasi baka yung iba, inisip nyo, kung panoorin yan, baka yumaman pa yan, eh. So, wala tayong kita sa ating YouTube kasi nga hindi pinapanood ng mga tao, no? Ngayon, kung may tanong naman kayo, sino kaya itong tao na to, no? Sino kayong tao na to na nagsasalita na to? Mag-iimbestiga kayo, marami tayong video dyan. Magbibigay sa inyo ng hint dyan kung papaniwalaan ba ako ninyo o hindi, no? Papanoorin niyo ba yung mga video ko? Hindi, no? Maraming mga video dyan na pwedeng magbigay sa inyo ng impormasyon na kapanipaniwala ba yung ako o hindi, no? So, ngayon, punta na tayo. May natanggap kasi akong isang comment, no? Isang comment sa video ko. At alam ko bata pa siya kasi bakit hindi niya alam yung proseso eh, no? So bago ko ituloy ito guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Palagi kong binabanggit ito sa mga channel ko. May 3 filosofiya po ako sa aking sarili ba? Pag nagjo-duty ako para mag-guide ako, no? 3 filosofiya, no? Una-una, ang security guard guys ay sala sa init, sala sa lamig ang security guard. No? Pangalawa, marunong kang lumangoy sa agos, no? At ang pangatlo ay wala tayong pinakasalang pwesto. No? Okay? So, gusto lang i-kuhan yan. So, basahin na natin yung nag-comment. Ayan na yung comment. Ayan yung comment. Ayan. Okay. Good morning, sir. So, umaga siya, no? Umaga siya nag-comment, no? Sir, may karapatan ba ang officer in charge, SIC, no? Mga security officer, no? Na magtanggal ng security guard. So, ito yung tanong niya. So, nakita ko na medyo bata pa to kasi hindi niya alam yung kalakaran ng gwardiya, no? So, anyway, sino bang may karapatan tanggalin ang isang security guard? Una-una, ang pinaka may karapatan talagang tumanggal ng security guard ay ang agency. Agency lang ang may karapatang magtanggal ng security guard. So, maraming nag-ex ang killing yun. Ha? Anong agency? Hindi yan totoo. So, hintayin nyo mapaliwanag ako, no? So, ganito yan. Sa pag-duty ng security guard, guys, marami tayong papakisamahan, no? Empleyado, mga kliyente, kahit kasama natin, kahit
yung mga boss natin sa kumpanya na pinagdudutihan natin, inspektor, mga tao sa agency, kasi sila yung nasa agency. Yan ang palaging ilang natin, mga kliyente na nagrereklamo. So, palaging panakot sa atin, ipatanggal kita. Narinig nyo na yung keyword natin, ipatanggal kita. So, hindi sila ang magtatanggal sa security guard. Hindi yung empleyado, hindi yung kliyente, hindi yung officer in charge, hindi yung mga boss sa kumpanyang pinagdudutihan nyo. Ang magtatanggal sa atin ay ang agency lang. Okay? So, ganito yan. Punta tayo sa security officer. Kami mga security officer, guys, wala kaming karapatang magtanggal ng tao. Wala. So, kung pipilosopuhin kami ng mga tao namin, lalo na kung nasa katwiran, ay wala kaming magawa kasi nasa katwiran siya eh. Na, yung kumbaga, may logic yung kanyang katayuan sa sitwasyon, no? So, mangyayari, wala kaming magawa doon. Ano ang magagawa namin bilang security officer na para matanggal ang isang security guard? Dito na papasok yung pangalawang filosofiya. Marunong kang lumangoy sa agos. Okay? Kami mga security officer, guys, may mga matigas talaga na ulo ang mga tauhan namin. May mga pilosopo. Kasi bakit? Kwan sila tinatawag na may kinakapitan, may sinasandalan. So, anong ginagawa namin para matanggal yung tao? Anong ginagawa namin? Kami kasi yung authority, tinatawag authority. Kami yung may hawak ng mga security operation ng company, no? Ang mga gwardiya, ipoposting lang namin. Pero kami yung may hawak ng mga scheduling, mga transfer change of ganito, ganon. So, doon papasok ang kapangyarihan ng security officer. Kung hindi ka marunong makisama, ikaw security guard. Hindi ka marunong lumangoy sa agos ba? Ba? Parang may sarili kang mundo, hindi ka pwede mapakiusapan, istit ka muna sandali kasi wala tayong tao. Ganon, parang, yung bang gusto mong maraming ganon, maraming mayabang na ganon kasi siguro, college graduate, dating dating military, astig ako. Pero hindi niya inisip na security guard ang posisyon niya, hindi niya na yung dating posisyon na meron siya, na dating military siya, dating police, college graduate siya, may marunong ako sa'yo. Ganon, parang ganon ang mga astig ako na tao. So, may mga ganong klaseng So, kami mga officer, kami yung tinatawag na authority ng security operation. So, paano ka namin para matanggal ka sa duty? Pahirapan ka namin sa kalagayan mo. Sisilipan ka namin palagi ng butas tulad ng late mo. So, tardiness na yon. Tulad ng pag-aul mo. Konting aul mo lang. Konting malate ka lang kasi ang pinaka-considered sa late na pwede ka pang kumuha ng iyong duty ay 30 minutes. Binibigyan namin ng 30 minutes. Pero kadalasan, kahit isang oras, binabayaran na lang ng yung nag-overtime. Bayaran na lang isang oras niya, okay lang. Pero kung mainit ka sa mata ng mga officer na pinagdudutihan mo, wala na yun. Iko-consider ka na as owl. So, sa gabi, pwede kang sleeping on post, sisilipan ka ng security officer mo. Kasi wala naman siyang karapatan talagang tanggalin ka. Hihintayin ka lang magkamali para bigyan ka ng violation report. Pag nagka-violation ka na, doon na namin i-recommend na ma-RTO ka. Una namin gagawin, isasubmit namin yung report sa security office ng company. Ang company, hindi rin sila pwedeng magtanggal sa'yo. Anong gagawin ng company? Request for replacement ka. So, dito na papasok yung agency. Sila nang may karapatang mag-pull out sa'yo. Okay? Ganun ang labanan. Kaya mayroon tayong pangalawang filosofiya, marunong kang lumangoy sa agos. Marunong kang tumimpla. Marunong kang makisama para hindi ka pag-initan at gawan ng butas. Yun ang tiyang butas. Gawan ka ng violation. Okay? So yung tanong mo, sir,
Oo, totoo, wala tayong karapatan. Kami mga officer, wala kaming karapatan magtanggal sa mga gwardiya namin. But, kung sobrang kuan ka, alam mo sa trabaho, kailangan, sa working place, kailangan hindi ka naman sobrang friendly. Pero hindi mawawala yung tinatawag na makikisama ka sa working place mo. Hindi ka pwedeng sabihin, ako to, walang mga kuwan sa akin, ganon. So marunong kang lumangoy sa agos, marunong kang sumaludo, gumalang sa mga kliyente. Kasi ang kliyente, di ba? Anong palaging banggit ng kliyente? Ipapatanggal kita. So hindi sinabing tatanggalin kita. Hindi ipapatanggal kita. So i-complain ka sa company, security office ng company, at yung company pag nakita nilang valid yung kanilang ang kanilang complaint sa iyo, ay pwede ka nang i-recommend for RTO para maalis ka sa pwesto mo, no? So, doon naman magagamit yung tinatawag na backer. Kunwari, may backer ka. Sa kumpanya, may backer ka. Ang backer mo ay malaking mataas na nakaposisyon sa kumpanya. May tinatawag kang process of investigation. At siyempre, may konting tawag na pabor sa iyo kasi may backer ka eh. Pero kung ikaw lang ay isang ordinary nakarating lang doon sa kumpanya para mag-duty, walang backer-backer, walang kwento-kwento yun. Tahimik na lang nagagawa ng issuance of tinatawag na RTU request sa agency. Ganun yon. So, hindi tayo authorize mga security officer na magtanggal sa isang security guard. Pero mayroon kaming authority na ika nga lagyan ka pahirapan ka para magkaroon ka ng tinatawag na violation. Ganito kasi yan guys eh. Sa pag-duty ng gwardiya, ang tawag diyan floating in the air. Bakit floating in the air? Habang nag-duty ka, araw-araw kang lumalangoy sa mga bulilyaso sa paligid. Doon papasok yung tinatawag na veterans move at tinatawag na advanced learning, advanced thinking. Basta doon papasok yung pagka-veterano mo. Kung paano ka umiwas sa bulilyaso. Oops, bulilyaso to. Pag nag-duty ka, hindi mo alam kung mabubuslok ka sa bulilyaso. Sa problema. Minsan nga, ang bulilyaso mo, dumaan na 3 buwan na eh. Tsaka pa sumabog, oh, sinong kwento? Nawala yung ganito. Tapos nakita, yung pala, ikaw naka-duty. Nung hinalungkat yung logbook, ikaw pala naka-duty. Hindi ka humingi ng gate pass doon sa items na nilabas. Sobrang laki ng items. Ganun. So tayong mga security guard, floating in the air tayo araw-araw. Swerte kaya nga pag ako nung naka-duty ako dati, anong sinasabi ko pag uwi ko? Lord, thank you po sa nagdaang duty ko po, Lord. At nakaraos ako. Kasi nga, hindi tayo regular. Nga, through agency tayo. Contractual tayo sa kumpanyang pinag-dutyhan natin. Kaya, everybody's ball game pagka nag-duty ka. Kaya ikaw, security guard, marunong kang lumangoy sa agos. Marunong kang makisama sa officer mo. Huwag mong kontrahin yung officer mo. Huwag lang yung inabuso ka na. Ngayon, kung regarding naman sa mga operation, security operation, marunong ka kumbaga, manipsip ba? Marunong ka magbigay ng pabor sa officer mo para ang officer mo, pagka may hihingin kang pabor, mabibigyan ka rin ng pabor. Kasi bakit? Marunong ka makisama, marunong kang lumaysag. Hindi yung, tulad ako, nung nag-duty ako sa isang government, tapos, may mga absorb doon, 12 taon, 10 taon, 7 taon, sila doon sa office, sa government na pinag. Kami, mga bago kami, dumating kami doon. So, ako ang officer, talagang astig yung mga yun. Astig-astig sila ba? Kasi bakit? Kailala na nila yung mga boss doon sa kumpanya at talagang parang ini-intimidate nila yung mga security officer tulad nako noon. Kasi ang pagkatao ko guys, parang style Julio Valente, Leon Guerrero, Geronimo. Yun yung mga pelikula dati na dalawang side ng mukha ba? Isang superhero, isang ingot-ingot. Ganon. No? So pagka hindi sila superhero, parang hindi sila yung mga bida, yung mga bayani,
ingot-ingot yung kanilang front line. Ingot-ingot. Ganon din na ang aking kuhan, yung pa-underdog ba? So, pa-underdog ang datingan ko, pero hindi nila alam na matalas pa sa kutsilyo ni Soro. No? So, ini-intimidate nila ako. Kinikwentuhan nila ako ng kuhan, mga ano-ano. Kaya inisip ko, tulad, bukang bibig nila palagi yan ha, 12 taon na kami rito. 7 years na kami rito, hindi kami pwedeng magkuhan. Isip-isip ko, 7 years ka nga, 12 years ka nga, regular guard ka pa rin naman. Na-regular ka ba? So pareho lang din tayo ng katayuan, kaya huwag mo ipagyabang yan. Pero hindi ko na sinasabi yun. Ang akin lang ha, gumaganon-ganon na lang ako. So ganoon, wag mong yabang-yabangan yung officer mo, wag mong asta-astahan. Kasi nasa kanya yung alas eh. Sa duty mo, king lang yung hawak mo. Siya alas. Kaya kung gamitin niya yung alas niya, pwede kang makuhan ka. Pwede ka maging paso. Ha? Ano ba tawag doon sa tungit? Todas? Ano ba? Todas na? Ganun. So, hindi tayo, porket sinabi ko sa inyo na walang karapatan ng officer na magtanggal sa inyo bilang security guard, lalakas loob nyo. Lalakas loob nyo, wala namang karapatan talaga eh. Ganun. Oo, walang karapatan. Pero nasa amin yung alas, nasa amin yung tinatawag na authority na gawan ka ng butas. Gawan ka ng violation. Eh kung ang officer nyo, kunwari, 3 ang officer nyo sa trabaho nyo, napagkaisahan ka namin. Oo nga, sir eh. Mukhang kuwan yan, sir eh. Medyo may pagka-attitude yung babae na yan o kayong lalaki na yan. Kadalasan kontra namin sa pag-duty, babae. May mga babae, lalo na may babae na may edad. Kasi siyempre may angas na yan eh. Mas matagal na sa kumpanya. Mangtas ang tawag doon eh. Gagawa namin ng butas yan. Pahirapan namin. O sir, gawin mong second shift. Ngayon sir, bukas gawin mo per shift. Ginagawa namin ganun. Tapos pag nagreklamo, ano ba yung sir yun? Oh, di ba trabaho hanap mo? Binigyan ka ng duty. Ano ba? Gaganon ka namin oh. Tapos, siyempre puyat ka, second shift ka, puyat ka, malilate ka oh. Oh, late ka na oh. Late ka ng 30 minutes oh. O 15 minutes lang binigyan natin, 30 minutes late ka na oh. Kasi ganito yan guys, ano? Pag maayos ang pakisama mo sa amin mga security officer, sir, na late, 30 minutes late sir. Yung naiwan doon na naka-duty, kakausapin namin yun. Bigyan ka na lang ng 1 oras bayad ha. Kasi ganun talaga. Ngayon, kung ikaw naman doon sa duty, hindi sir, istriting mo na to sir. Late na siya. Wala kami magawa. Sige, babayan mo na. O ikaw naman ang ngayon mayayari ha. Hindi ka marunong makisama, mamaya ka, o bukas ka, o ganun. Ganun lang yun. Kaya marunong kang lumangoy sa agos, di ba? No, di ba? Ang tawag doon, konting sip ba para tumagal ka sa duty. Kasi nga tayo mga gwardiya, floating in the air tayo. Araw-araw ito naka-float. So, yung mga security officer mo, pwede ka rin saluin. No? Pwede ka saluin in case na, tulad ngayon, na late ka, kalahating oras, pwede kong pirmahan yung time card mo na, ay sir, nakalimutan nga kasing i-punch out yan. So, pipirmahan ko na lang yon na patunayan na nasa tamang oras ka. Pero nagbayad ka ng 1 oras doon sa kasama mo. Kasi late ka ng kalahating oras. Pero kung hindi ka maganda makisama, pwede ka namin gawa ng problema sa duty mo. Okay? So, sir, yung nag-comment, alam ko, nagtatanong ka sa isip sarili mo na kung sino may karapatan. Agency lang, sir, ang may karapatan. Pero subject of recommendation tayo ng mga kumpanya, ng mga officer sa duty mo na pwede kang i-RTO. Ano ba i-RTO? May video tayo dyan, hanapin mo na lang para maintindihan mo RTO, no? Kasi alam ko baguhan ka kasi hindi mo alam kung anong proseso eh. So ganun yung guys, no? So kailangan nating marunong tayong lumangoy sa agos para tumagal tayo sa duty at maiwasan nating mabigyan ng problema, no? So, lahat, kasama mo, makisama ka, hindi naman sobrang bait, hindi rin sobrang taray, no? Taray, tamang minimum moves lang, di ba? Huwag yung sa kasama mo, tulad yan, mabait ka nga, sip-sip ka nga, excuse me, sip-sip ka nga sa mga officer mo, sa mga kasama naman, sobrang ka naman taray na, o kaya sobrang suplado mo. Tapos, konting
issue lang na maliit na issue, imbis na magbigay ka o kaya mag-giveaway ka na lang. Gusto mo lahat big deal. No? Big deal lahat sa'yo. Kasi gusto mong iparamdam sa paligid ng duty mo na kung ka, superior ka. Hello? Kung gusto mo maging superior, mag-apply ka ng security officer. O kaya umalis ka bilang gwardya kasi gwardya ang trabaho mo. Tanggapin mo yan na security guard ka. So, kung ikaw ay graduate ng engineering, nursing, graduate ka ng mga commerce, mga criminology, so nagwardya ka, at nalaman mo na ang mga kasabayan mo ay high school lang, senior high lang, na graduate, feeling mo superior ka na. Lalo na yung officer mo, kita mong mas gwapo ka, mas malaki, maganda ang tindig mo, feeling mo superior ka na, pero ang posisyon mo security guard. So hindi na balance yung pagkatao mo. Gusto mo maging superior pero nasa security guard category ka. Kahit ganun ang katayuan ng iyong credential, pag security guard ang pinasok mong trabaho, security guard ka. Hindi ka kakaibahan sa mga yung tinatawag na kasama mo kahit na high school graduate sila o senior high graduate sila. Tulad ako, 2 kurso ko at pasado ako sa civil service at isa akong safety officer. Pero nung last duty ko, tinanggap ko yung tinatawag na ordinary position kasi nga government yun. Na hearing ko kasi na magkakaroon sila ng regular na security guard personnel, yung mga pasado sa civil service. So, pinatos ko kahit ordinary ako doon sa bangko. Ngayon, nung magkakwentuhan kami ng mga kasama ko, narinig ng isang kasama namin na siya high school graduate lang siya. Nag-high school graduate lang ba? Tapos, narinig niya yung kwentuhan namin na mag-a-apply nga kami kasi nga magkakaroon nga ng regular security officer sa bangko. So, nabanggit ko na pasado ako ng civil service, 2 kurso ko, baka pwede akong ma-qualified. So, narinig niya. Nayabangan siguro, binalikan niya ako. Bang kwentong pabiro ba na mahal, may halong insulto ba? 2 kurso mo. Pasado ko ng civil service. Ako, high school lang. Pero pareho tayo ng sahod. Nag-aral ka pa? Ha 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 ha! O, ganun siya. Di ba? So ako, ngumiti lang ako, tumanggap lang ako na totoo yung sinabi niya. Di ba? High school siya, college ako, may civil service ako, pero pareho kaming gwardya. So, tanggap ko yun. No? Yung panahon na yun, kinantsawan niya ako, tanggap ko yun. Di ba? So, ganun din kayo. Huwag niyong dala-dala yung credential nyo na graduate kayo ng college, graduate kayo ng ganito, dati kayong police, dati kayong army, at pagdating sa duty, security guard ka, tapos nakita mo yung officer mo na mas bata sa'yo, mas may alam ka, ay ikuan mo na, i-intimidate mo na. Okay? At alam mo pa na wala siyang karapatang tanggalin ka, lalo mo in-intimidate. No, kasi siya yung may authority. Siya may hawak ng authority. Pwede kanyang gawa ng butas para matanggal ka. Okay? So, maliwanag na tayo guys sa tanong at comment ng ating nag-comment na sino may karapatan. Ang agency lang may karapatan. Kung maliwanag guys, mabigyan nyo ng like. Kung malabo, dislike the video. Yung mga bagong hindi pa subscriber, subscribe nyo po ang channel. Kung pwede lang. Daman nyo na yung notification bell kasi marami tayong ilalabas ng mga video. Ano guys? Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!